Good day mga ka-solar. So, medyo makulimlim pero okay na rin. So, ngayon araw ay magdi-decommission tayo ng ating BRLA na battery, yung lead acid na battery. So, GTI, hindi gumagana. Ito yung current setup ko. I-decommission ko lang po. Ito po yon. Kasi nga 8 years na po ito sa akin. 5 years ko nagamit. Although hindi to masyado bugbog sarado kasi 50%. Hindi ko alam kung okay pa tong battery. Kasi mga 3 years ko na hindi na ginagamit dahil ito na po yung ginagamit ko. Yung Life 304 na battery. So, lithium ion phosphate. So, pag di-decommission po, multimeter, titingnan natin kung may voltahe pa siya. Main breaker. Open po natin. Oops, ito po yung monitoring natin ng off-grid. So, naka-off para sigurado tayo na walang voltage. Kasi dyan sa upstream nito may voltage po yan. Hopefully, ewan ko kung meron pa. Oh, it's 38. So, meaning, okay pa tong battery na to pag ma-charge. By the way, ingat na lang. Dahil sa meron pa nga siyang voltahe. Sarado po natin. So ito po yung ginawa ko dati na para hindi mag-short. Ayun, working good pa oh. Hindi pa brittle. So first of all, negative muna. So size 14. NPP po yung ating battery. Hindi bugbog sarado. So bebenta ko na po to sa junk shop. Pero kung may gusto, just message me kung gusto nyo pa. I-holding ko lang to pababa. 14. Oh, nalaglag. Half inch. 14. Kung may electrical po kayo na ratchet, mas maganda po yon. Naka rubber gloves. Ito po yung main nya. Tanggal. Ingat po na wag mas-short. 14 nga. So pag may ratchet po kayo, ingat wag mas-short. Although may rubber gloves po tayo. So PPE, kung meron kayong goggles, mas maganda. So, once matanggal po natin to, negative, huwag nyo po ididikit kahit saan. To be sure, electrical tape. Ayan na po, electrical tape. So, DIY po lang naman. Ito po yung aking DIY. So, dito ko lang po to. Next, ayun po yung main na negative, positive pala. As usual, careful, huwag tatama sa negative or else spark ang aabutin natin. Tanggal. So ito wala pong mga bakal dyan. Magdidikit or else firework display po tayo. Okay naman po tayo kasi hindi tayo mag-short. So, sa mga baguhan pa lang po na nagdi-DIY, please be safe. Pagka ganito po, balutan nyo na po to. Although wala naman ang putong voltage. Kasi yung may voltahe yung battery po natin. So, to be sure, pagtatanggal kayo ng wire,
Laging may balot. So, guys, pag may mga wire, think nyo po na always live po yung kable natin. Huwag po tayo mag-anticipate na wala na pong voltahe. So, secure natin to. Nagagamit to in the future. So, sana dito na tayo mag-umpisa. Namaya, check natin yung mga voltahe nito. Goods pa to, goods. Oh. Kung pwede, lagyan nyo po siya ng harang. Tanggal. Lagay harang. Okay na yan. Kasi tumama to, short yan. Sa malamang. Madadali tayo. Yan oh. Kita mo? Pag hindi ko nilagyan, medyo alangan. So, sa mga baguhan, aral muna tayo bago tayo mag-DIY. So, sa akin naman po, sa channel ko, meron po tayong mga diagram doon ng mga project po natin. Kagaya nito, yung monitoring ko ng off-grid kasi wala tong RS485. Yung isa kong 5 kW, meron yun kaso nasira. May high current na pumasok. Hindi kinaya ng ating protection. So next, makabalutan ko na lang to afterwards. So ito, tanggal. So tingnan mo, nakabalot po to. Saglit lang. Iyan oh, kung wala yan, baka tamaan natin. Yan oh, hindi dito bloated. Mga chong! Hindi ko lang alam kung brittle na yan. Ayan, kaso. Pero walang sign na ano eh. Bloated. Hindi ko kasi bugbog to sa aking mga battery. 50% DOD. So, sa aking charging naman, hindi ko to pinapalagpas na 20%. 20 ampere. So, yung capacity ko dati, nung solar ko, hindi ko siya pinapalagpas ng 20 ampere. So yung cycle niya yung C20, ganon. Kung pinag-aralan nyo yon, malalaman nyo kung bakit hindi ko pinapalagpas ng 20 ampere. So kung lalagpas man siya, yung ginagawa ko, maglo-loading ako ng ng malaki sa bahay para yung charge lang na mapupunta dito sa battery ay 20 ampere. So tingnan mo, nilagyan ko ulit kasi magbubukas ako nito, may chance na mag-short. So guys, maganda mag-solar kung may alam. Kaso ngayon, dami nagsilabasa na hindi na to lumalabas ng mga deep cycle natin na battery, yung mga gel type, kasi yung gusto na yung lithium iron phosphate yung nakita natin kanina. Yun yung ko na. At saka itong mabibigat, almost isa nito ay nasa 50 kg. So ibababa pa to mamaya. Ganito lang mag-decommission. So careful po lagi. Pag natanggal, ibalik, wag hinay-hinay lang. So dapat walang mga bakal dito sa paligid niya. Tsaka to, sabi nila dapat nakapatong. So pinatong ko po to, may styro at saka may kahoy. Medyo hinihingal tayo. I'm sorry guys. So next, dahil mawawala na to, so for sure may upgrade tayo. Abangan nyo na lang po yung upgrade natin. Kung nakikita natin yung mga pinopost ko, meron ako yung dream battery ko na
Dream talaga kasi medyo malaki yung battery na binabalak pa, kasi hindi ko naman sa hindi sinisiro dahil yung ano natin, yung grid dito sa probinsya hindi stable, fluctuating. So yun yung gagawin ko ng monitoring din, yung fluctuation, yung brownout, kung sa loob ng isang araw ilan ba yung fluctuation yung nangyayari dito sa co-op namin. Hindi kasi ito Meralco. Pag probinsya kasi co-op yung tawag. Pag sa Maynila kayo, Meralco po yung tawag dun sa DU, sa distribution utility. Province co-op like Soreco, Batilik yate kung sa Batangas. So hindi ko kabisado. Malapit na po tayo sa final. So last yun, no? Positive natin, lagay takip. Okay, last. Medyo sa mga magdi-DIY, kung may gamit kayo, medyo maganda yung kung kumpleto yung mga gamit, para hindi yung bara-bara tayong gumawa. May paghigpit, plais lang yung paghigpit natin. Hindi po dito yung higpit natin yung plies saka yung katala lang. Kasi ito, pagka may loose connection po tayo ay madaling mag-init. So diyan pumapasok yung may nasusunog yung breaker, nasusunog tong terminal. So karamihan po doon na may nakikita tayong mga nasusunog. Kahit hindi nga nagdi-DIY, mga installer. Hindi ko naman nila lahat na mga installer. Pero ganun pa din, may nakikita tayong mga loose connection. So dapat yung mga installer natin be responsible. Kung meron tayong mga equipment na pang check ng mga nag-hot surface, mas maganda po yun. So tingnan natin yung yung ating mga voltahe. So this is the final check before, para maingatan natin. Lalagyan ko ng tape kung meron man. So tingnan mo, pag halimbawa magche-check ka dito lang sana, di mo na yung bubuksan. So mga nagdi-DIY, pwede nyong gayahin. 6 na lang pala. 6. Ano to? Isa. 6 volts, 7. Kanina 38 yung nakuha natin. 9. Goods pa to. Kunting charge lang to. 10. 10, 12 to eh. Goods na goods pa to. Pag ginyang shop natin to nasa goods 1, 2, goods na goods. Pag ginyang shop kasi to, yung per kilo dito sa amin nasa 50. So 30 yata. So ito na, that's it. Pagka may voltage pa po to, para maiwasan natin yung spark, lagyan po natin ng tape. Para may magbubuhat, tape lang yan, ayos na yan, para lang hindi mag short yung dalawa. Ditapean lang natin to. Oops, may washer yan, recycle natin yan. So mga kasolar, ito na po. Hanggang sa muli, titapean ko lang to lahat. Hanggang sa muli po. So sa mga magdi-DIY, go for the basic. Yung ko lang, basic muna tayo. Magsimula rin ako sa basic. Yung mga computation, yung voltage, ampere. Huwag po tayo doon pumasok sa ito off-grid sa akin. Although hybrid na to eh. Huwag po na tayo pumasok doon sa hybrid kung hindi po natin naintindihan. Kasi once na magka-problema po yan, dapat alam nyo po kung paano i-troubleshoot.
So, kahit ikaw, kahit sino yung nasa bahay niyo, pwede mag-troubleshoot. Although may instruction lang sa akin kasi lahat to may mga instruction. Kahit magka-problema to, running pa rin yung setup natin. So, hanggang sa muli. So, salamat NPP kung sino man. Well recommended tong brand na NPP. Kasi nga, hindi tayo pinahiya niyan. May isang supplier dito sa atin sa solar. Although wala na ngayon yan kasi lithium iron na yung dinadala nung binilhan ko nito. So NPP, baka naman hindi pa to sira. So NPP, kung nakikinig ka, baka naman, from Solar DIY Philippines, maraming salamat po NPP. Lead acid battery. Thank you so much. See you for the next video. Maraming salamat.